Nabunyag kamakailan na ang kalaguyo ni First Lady Liza Max na si Liza ay isang malaking drug lord sa isang serye ng mga investigasyon na tuklasan ng mga otoridad na ang kanyang karera ay may malalim na koneksyon sa isang sindikato ng droga sa bansa. Ayon sa ulat, ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makakilos ng gusto ang mga ahensya ng gobyerno laban sa kanya. Ang pangalan ng drug lord na ito ay matagal nang nasa radar ng mga otoridad, subalit tila naiiwasan nito ang hustisya. Isa pang nakakagulat na detalye ang lumalabas. Ang nasabing drug lord ay sinasabing supplier ng illegal na droga ni Pangulong Kuting Jr. Ang mga haka-haka ukol dito ay lalo pang lumalakas matapos sa mga pahayag mula ng ilang insider na nagsasabing may proteksyon mula sa matataas na oposisyon ang nasabing individual. Ayon sa ilang eksperto, kung totoo ang mga akusasyon, maaring ito ang dahilan kung bakit tila walang aksyon mula sa pamahalaan laban sa sindikatong ito. Sa kabila ng mga lumalabas na isyu, nananatiling tahimik ang palasyo hinggil sa mga aligasyon. Maraming ang mga mambabatas at mamamayan ang nananawagan ng agarang imbestigasyon at pagkilos upang malaman ang buong katotohanan. Subalit, patuloy ang mga kritiko sa pagbibigay diin na walang dapat kinikilingan pagdating sa pagsugpo ng droga sa bansa, kahit pa man ang mga koneksyon ng mga personalidad sa mataas na posisyon ay malantad. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nueva Ecija, iba pang mga lugar, ginigiba yung, winawasak yung daan. See this, and if you allow this, mga kababayan, hanggang Pasko, pag hindi nyo tinanggal si Bangag, okay? Patuloy kayong araw-arawin, nabubuhay, buti pa yung mga trolls. Walang kahirap-hirap, pupurihin lang si Bangag. Yung mga ayuda nila, di ba? Okay lang, nabigyan yung mga kapuspalan talaga na kailangan talaga pag binagyo. Pero ginagamit na nila yung ayuda. Kumbaga, ayuda republic na tayo. Kasi ang ayuda, binibigay lang yan, okay, sa talagang nangangailangan. Although, ang dami nangangailangan sa Pilipinas, pero dapat nga, ang mga pondo na yan, billion-billion na. Ibigay yan sa mga proyekto, roads, bridges, education, healthcare, opportunities, livelihood programs. Pero gusto nila, ulit-ulitin na lang ba natin, gusto nilang saksakan kayo ng saksakan ng 5 kilong bigas, 4 na kilong bigas. Imagine mo kung di ba ng putang inang Marcos Jr., siya pa mag-aabot ng bigas, trabaho niya ba na magbigay ng ayuda, na mag-abot ng 5 kilong bigas? Campaigning yan, ginagamit nila ang pera ng bayan, hindi pa nga, wala pang declaration, wala pang, yung official, kung kailan ang campaign period, kinakampanya na nila yung kanilang mga slate. Kasi nandoon si Bangag, so magsasalita si Bangag, iboto nyo, si ganito, si ganyan, yung mga putang ina kumakasama, iboto mo, ganito, ganyan, ganyan. So ngayon, yung mga tao, mga palangga, yung mga tao, ingay ko daw. Ay, nako. Yung mga tao, mga palangga, what? Shh, oo nga eh. Ay wala, nag-karaoke kayo eh. Anyway, so ngayon, mga palangga, ano oras na ba? Sorry, 2:30 na. Nakapasok na ba? Ba't kasi kayo nag-iwan ng mga bagay-bagay sa buhay? So anyway, mga kababayan, okay, good. Okay. So, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, binibili kayo ng, well, my God, pera nyo yan. Pera ng bayan niya. Tingnan nyo ngayon. I advise you, don't vote dun sa mga nakaupo na o umupo na wala namang ginawa sa bayan. Katulad ng Tulfo Brothers, forget about them. Mga kiss-ass, ang mga jutang ginina, dati Duterte. Tignan nyo ngayon. Nagkiskipay na. Diba? Nakumasa na yung si Ramon Tulfo. Dati, batikos ng batikos sa Bangag noon. That was last year. Di ba? Pero ngayon, tumikot na.
kasi napapaboran yung pamilya nila. Don't vote doon sa mga tulpo na yan. Mga walang paninindigan, puro lamang mga yabang-yabang. Oh, ganyan-ganyan, sumbong mo kay tulpo. Tangay na, hindi nga nila makalaban yung mga tao talagang dapat kalabanin, yung mga pulboronic eh. Ang alam lang ng mga tulpo, yung mga chismis sa kanto. Oh, another one, si Delima, nakakalalaya lang. Tatakbo na naman. Ano ba yung mga slogan nila? Nandito kami, tatakbo kami para sa mamamayang Pilipino. Putang ina, ang tagal na nila dyan. Mamamayang Pilipino pa rin. Dapat noon. O ano, magko-concert na naman si Dilima sa loob? Sa nang Bilibid. Nakita nyo, nagsayaw-sayaw siya doon. Huwag nyo nang iboto yung mga inayupa. Lahat ng luma, itapon nyo na. Unless na may ginawa silang mabuti. Katulad ni Marcoleta. Yan. I don't know, si Attorney Vic ba? Ang tawag dyan? Tatakbo. Ayan, bagong mukha. At matalino. Oh, sino pa ang mga pwede natin iboto? Iboto nyo yung, party list. Diba? Dapat na-abolish na ngayon Congress and Senate. Ako, sa totoo lang, kung ako nga tatanungin nyo, ayoko nang may eleksyon. Kasi, tangay na. Abalang-abala sila, pero tahimik sila sa mga ginagawang kababuyan ng bangag na ito. Ipanaw Sambayanan. Yan, ipanaw si Doc Lorraine, si Ka Eric, at saka si Marlon Busantog. Okay, I'll talk about that later, no? Isa-isayin natin. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin na ipanaw. Tanong natin si Doc, baka pwede siya interviewin. Okay? Sabi ni Marian Videna, si Jimmy Bondok, bagong mukha, go! Nag-abogado, o nag-aral. Yan yung mga bagong mukha. Let's give them, bigyan natin sila ng chance. Baka sakaling may gagawin kasi wala pang record ng pagnanakaw. Okay, sino pang bibigyan natin? Alisin na si Lito Lapid at Amy Marcos. Tumanda na yung mga buwaka ng inang yan. Si Amy, of course, huwag niyong iboto manggagamit. Lalo lahat kayo ng mga Duterte supporters, gusto niya lang kunin ang inyong support. Huwag niyo nang iboto yan. Kaya lang, again, may problema tayo. Dahil yung dayaan sa halalan. Kaya nga dapat talaga mapagbantay kayo. I don't know. Meron ng testimonya si Glenn Chong dyan, Attorney Glenn Chong, na nakipagsabuatan si Lisa Tanas sa Smartmatic ni isang tuldok na kaso. Hindi makasukasuhan ni Lisa Tanas si Glenn Chong kasi totoo. Kaya nga ayaw tumakbo ni Attorney Glenn Chong eh. Kasi gusto niya hanggat maaari, pag tumakbo siya, wala na yung mga demonyo sa COMELEC. Kasi talagang dadayain nila. So ang laban na lang dyan ng mga kandidato, maging mapagmatsyag kayo, talagang dapat tutukan nyo yung mga COMELEC na kung paano na-distrong ka rin. Dahil, mga kawatan talaga ng boto. Sabi ni Emilia Cruzada, B9, no. Sabi ko nga, yung mga luma na matagal na ang pamilya nila, nandyan na sila lahat, na wala namang nag-improve sa buhay ninyo, sa inyong mga constituents, sa inyo na mga constituents, sa inyong mga tao dyan, na nasa kasakupan, huwag nyo nang iboto. Boto nyo lang si si Rastaman ba yun? Natawa nga ako, di ba? Malay mo. Di ba? Huwag natin siya i-judge. Malay mo, di ba? Hindi sa panlabas ng kaanyuan. Madalas yung mga taong nasa kanto, nasa tambay, yun pa yung may puso. Yung tatambay-tambay, yun pa yung may puso eh. Maraming mga bagong pangalan na mga gustong mga tumakbo na, hindi sila kilala. Alam nyo, pwede natin sila bigyan ng chance, pero wala silang laban. Why? Unang-una, wala silang pera. Ang uso sa Pilipinas, bilihan ng boto. Sana wag yung ibenta yung boto ninyo. Remember, Attorney Glenn Chong, kinukwento niya sa amin, sa vlog, nung nakaraan, nung siya ay tumakbo ng congressman, okay, sa Biliran, Lone District ng Biliran. Yung kanyang kalaban ay namigay ng pera, 1,000 yata. I don't know, 1,000 ba yun? So siya, wala siyang pera. Ang nilagay niya lang ay letter o sobre. Okay? Parang hindi siya nangako. Di ba? Sabi niya, wala siyang maibibigay, pero sisiguraduhin niya na gagawin niya yung tama para sa kanyang bayan. And true enough, ginawa niya. 100% support ako kay Marcoleta, Bondok, at Ong. Si Doc Willie Ong, di ba? Kasi I believe makaka-recover siya. So, pumili kayo
sabi ni Orlando, no, to Diwata. Ginamit lang si Diwata. Kasi yung kasama niya dyan, ano nila? Anong pangalan ng kanilang party list? May napanood ako na interview kay Ted Filon. Yung first nominee nila na representante, forget about the wag natin banggitin yung kanilang party list. Basta anyway, yung kasama ni Diwata doon in interview, napanood ko, sabi niya siya daw ay vendor, ganito, ganyan. Tapos nalaman, piniga ng piniga, good job, Ted Filon. Piniga ng piniga, anong binibenta mo? Una, mga RTW, tapos may opisina, tapos trader pala, tapos meron palang contract, existing contract sa DSWD na 9, kung di ako nagkakamali, 90, basta multi-million halaga. Nakita niyo yun? Gumagamit lang sila ng tao. Maari itong si Diwata ay popular sa kanya mga pares-paresan na yan. So ginagamit sila. Okay? Ginagamit siya. Hindi natin, okay lang na hindi kilalang pangalan ang tumakbo. Pero wag naman yung mga bobo talaga o walang alam. Kasi kailangan nating mayroong alam at mayroong puso. Is it DPWH, sabi ni Lo Karate. Yeah, thank you. I stand corrected. So it's not the SWD. Pasensya ka na palang galing sa karaoke. Hindi naman ako nag-genome. Lang ininom ko, kape lang at saka tea actually. Napagod lang ako. But anyway, DPWH. Yes. Di ba magkano yun palangga? Is it 95 million? 95 million, sabi ni Evelyn Ambrosio. Okay. Alright. Sabi ni Iris Bell, no to Philip Salvador, walang alam sa batas yan. True, kahit tinaas pa yan, hindi lahat ng itataas ni Pangulong tinaas na ba siya? Alam mo kung bakit? Mayroong pinost dyan na short video, si Pambansang Dalaga, nakita ko kanya, parang short clip lang. Parang tinanong siya ng reporter na parang anong makasasabi mo sa mga bashers o yung mga kritiko. Sabi niya, mamatay na kayong lahat ng mga bashers na yon. Actually, never ko sinabi sa inyong mamatay ng lahat ng mga bashers eh. Ginugurgur ko lang pa isa-isa. Pero alam mo yon, anong klaseng tao yan? Ibig sabihin, pag may nag-bash, capable siya, di ba? Na sinasabi niya, matsugi na kayo. So, ibig sabihin, pag dumating sa pwesto at pag kinriticize ko siya, gusto niya akong gurgurin. Pag, kunyari, na-election ng bonggang-bongga, tapos inano natin siya, binatikos natin siya, so pwede kang ipagurgor? Sabi ni OFW, Duterte ako, pero wag naman si Ipe. That's true. Sabi ni Trollbuster, nagpupwesto sila ng mga additional na kawatan sa customs para sa fundraising para sa election. Ayun na nga Palangga. Iboboto ko ang Team PDP, sabi ni Palangga. Sabi niya, alright. Okay? Ba't mo iboboto straight? Huwag ka basta-basta magboto ng straight. Okay? Sabi ni Anthony McKinley, as lang po si Bato. Anong ginawa ni Bato? Anong ginawa niya? Hindi na niya pinatawag si Lisa Tanas. Hindi niya pinatawag si Kumar. Panahon niya na para mag-shine. Nasasabihin niya para sa Pilipino, para sa BS. Duwag, talawan, walang balls. So no, X sa akin. Ayoko magpa-apply. X. Takot kay Lisa Tanas eh. Takot sa bangag. Ang kailangan natin, ang katulad ni Rodriguez, ni Attorney Vic, na inilagay pa sa libro ang mga buwaka ng inang kabulastugan nila. Yan ang kailangan natin. Ay, sorry. Okay? Asa na yon? Wala na naman dito. Okay? So ngayon, yun ang kailangan natin. Si Bato, bahala kayo. Wala na mangyayari dyan. Nag-enjoy niya na yung power. Pinagtanggol niya ba mga Duterte? Nanindigan ba siya? Pagkakataon niya na kung paano niya gisahin si Lisa Tanas doon sa committee niya. Committee on Drugs and Public Order. Ano ba problema ng Pilipino? Yung talamak na pulburon na biktima na ang inyong mga anak.
Takot kay Lisa Tanas. Ang sabi niya, di ba, tinanong niya, ipapatawag ba si Lisa? Hindi, titignan lang natin. What's the point of being chairman ng Committee on Pulburon and Public Order kung hindi mo ino-organize, hindi mo sinasaalang-alang ang buhay ng bawat Pilipino na nasisira dahil sa pulburon. Naniwala siya, good thing yun, naniwala siya na ang pre-op, authority to op na pinirmahan o na pinirpare ni J.M. Morales, ni agent ng bayan, ni Jonathan Morales, is legit, sigurado siya. Pero kulang, si Kumar, nasan na? O baka sabi niya, kakilala na si Kumar. Meron ba siyang relasyon kay Kumar? Ano ang kanilang transaksyon? Ipinakita natin lahat yan. Revilla, Escudero, Bangag, kasama ni Kumar. Dinig na dinig yun sa video na ang pwedeng magpapatay kay J.M. Morales ay si Kumar at saka si utos ni Lisa Tanas. Yun ang napakalaking bagay sana na magawa ni Bato. Pinampanya ko yan noong 2019. Ano niya? Ganun uli? Hindi na natin ipatawag yan. Jeje. No. Don't vote. Kahit na inano ni Pangulong Duterte yan. Baka nahiya lang si Pangulong Duterte dyan. Baka kinukulit. Like Lapid. Huwag na kayong bumoto ng ganyan. Kailangan natin, salansanin natin, tignan natin yung mga bagong mukha. I don't know, hindi pa ako masyadong familiar sa mga, basta yung mga slate ni Bangag, huwag niyong iboboto. 0. Lalo kayong babangag ang buhay ninyo. Yes, sa Ipanaw. Subukan natin. Ang tinatakbuhan naman nila Lorraine is yun, sa Congress. Subukan niyo yung mga bagong mukha na yun. Bago, yung mga luma. Okay? Yung mga luma, yung mga rebuilding in pay, mga convicted katulad ni Castro, putang ina, itapon nyo na yung mga yan. Imagine mo, ganun katalamak sa bayan natin. Kahit convicted, ay pwedeng magtakbo kasi hindi pa daw final and executory, sabi ng COMELEC. Nakita nyo, talagang grabe. Si Castro ay na-convict dahil ng dukot ng mga kabataan. Pero okay lang, nandyan pa rin. Nakita niyo yung pagiging wow, talagang talamak sa bayan natin. Balikan ko yung mga kapapasok lang, panoorin niyo yung first part ng vlog na ito para warningan ninyo ang inyong mga anak. Okay? Itong recent na ito, I think August, may nag-message sa akin, yung mga nawawala na ngayon dyan sa, ito, okay, sana yun. Ngayon, August 7 pa nga ito nangyari. Nawala yung mga cellphone. 4 na cellphone. Ang sinakyan niya ay Philippine Airlines. I don't think 6,000, almost 7,000 shares. So, Bisaya pa yung nag-post nito, kababayan na ako, gipangawat daw yung kanyang mga bagay. I will advise you mga palangga. Yung mga OFW po, o yung mga nagta-travel abroad, wag kayong maglagay ng gadget ng mga telepono sa check-in luggage. Kasi bibiktimahin talaga yan, lalo na sa Philippines. At saka parang, kung hindi ako, I don't know kung tama ako. Kasi parang alam ko, pag check-in ka ng luggage mo, tinatanong ka kung mayroong mga electronics sa loob. Tama ba? Kung mayroong mga electronics sa iyong luggage, yung check-in luggage. I'm not sure kung bawal yan yung mga electronic na yan. Kasi recently nagpadala ako ng sa kaibigan ko, may pinadalan ako na inaanak ko ng relo. Not relo. Relo mura lang. At yung cellphone. So, kinary on. Okay? Sa carry-on luggage. Oo, tinatanong po. So, I think, kaya kinuha nila yon, baka isa yon sa parang, total, bawal naman yung nilagay mo yung mga gadget yan or whatever. I don't know. Pero it doesn't matter mga palangga. Yan ang modus ngayon ng mga jutang ginina. Okay? Sabi ni Sam Sanchak, asawa ng COA auditor. What about palangga? Yes, sinatanong sabi ni BF Channel.
Okay? Ay di kung boto niya si Salvador, ay nako, Diyos ko po, magiging Robin II yan o maging Lito Lapid. Pwede ba? Anong kadyatahan yan? Maisog attorney, sabi ni Iris Bell, let's go Marcoleta. Tingnan natin to. Si Basti iba tatakbo? Mukhang tatakbo sa Senate si Basti, ano? Pero sabi ni Pangulong Duterte, tatakbo siya ng mayor, tapos si Basti vice mayor. Pero sa hand carry ko nilagay, sabi ni wala, pero sa hand carry. Melody T, nawalan ka? Sa hand carry nyo dapat nilalagay yung mga cellphone. Sabi ni Gino Iligan, no to Manny Pacquiao. Definitely no. Kita mo, walang prinsipyo. Walang dignidad. Sa boxing, magaling siya. Imagine mo, ang sabi niya, pag ako nanalo, nung siya ay nag-campaign sa presidency, ipapakulong ko si Imelda Marcos ang mga Marcos. Ngayon, nasa slate siya. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung alam na magnanakaw, manggugurgur, addictus benedictus ang presidente. Ang kanyang target lang ay para sa boto. At para bitbitin siya ng gobyernong bangag. Yung mga ganyan, walang prinsipyo yan. So, ekes yan. Ekes yan. Yang si Dodong Manny, dapat yung gusto niya magtulong, tututin mo ngayon. Di ba after election, na-stop ang tulong. During election, bigay-bigay naman ng pira. Si Dodong. O buti nga ngayon, inonor niya na yung anak niya ngayon. O, di ba, yung anak niya sa gawas. Remember that? That's my vlog. Hindi ko lang pinakita yung bagets noon. Di ba, dapat magpapa-interview yan eh. Kasi may nag-ano yan, kaya lang sabi ko, no, minor de edad pa yan. At ako, I'm hoping na sana i-honor siya ng mga anak niya. Doon pa lang eh, in-honor mo ngayon kasi sikat-sikat na yung anak mo at magaling talaga. Pero ilang years ang nawala ang karapatan ng bata na magkaroon ng ama na, you know, tinakwil or hindi in-honor. Believe ka pa kay Erap, in fairness, ha? Kay Erap, pagdating sa kanyang mga anak, for sure, sinuportahan niya. Kahit na marami siyang Junakis, in-honor niya lahat. Dodong Manny, ngayon lang niya in-honor. Di pa nga natin alam. Baka yung iba may, I don't know. Di natin alam. Ay, nako, Dodong. Okay. No to traitor politics. Yes, nasa Kingmaker ang anak ni Manny. Yes, nasa Kingmaker anak ni Manny Pacquiao. Chen. Yes, tatakbo din. Wala na ba silang ibang gawing trabaho? Bakit nila sila magnegosyo? May pera naman sila. Bakit tatakbo pa sila? Kasi masarap ang buhay sa politika, lalo na kung magnanakaw ka. Lalo ka kung kawatan ka. Kaya ngayon, diba, may mga negosyo ka na. Gusto mo pang tumakbo. Gusto mo ng proteksyon. Gusto mo ng kawat. Tingnan mo si Marcos Jr. Lahat inuubos na pera ninyo. Kailangan yung wakasan. Tapusin nyo yung bangag na yan. Yung addict na yan. Yung asawa niya, kidnapper, smuggler, mafia sila. Kaya sabi ko, kung ako lang ang tatanungin nyo, dapat walang eleksyon. Dapat gurgurin yung mga hayop na yan. Dapat revolutionary government. Tsaka tayo magkampanya, magsalta ng mga campaign dito palangga. No to bangag slate. Wala na bang bago? Yung mga bagong pangalan, pwede niyong anuhin yun. Sabi ni Annalyn Corpus, correct, background check at lifestyle din. Lifestyle check din. Huwag pa ulit-ulit at isugal ang ating future sa maling mga politicians. No to luma na politician, mas maganda magsimula sa bago. Walisin. You know what? Ang sad to say, na kahit na iboto pa natin yung pinakamagaling, Cotton Fin 25 ngayon na mga midterm election, hanggat na si Bangag ang presidente or hindi nag-change, okay, ang system of government, I think revolutionary government is the best right now. Para palitan ang lahat ng demonyo, i-abolish ang dapat i-abolish. Wala yung paulit-ulit lang. Yung mga natin, yung mga iboboto natin ng mga matitino, hindi nila maaring matino sila, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pero mas malakas ang forces ng mga kawatan, lalo na kung bangag pa rin ang presidente mo. So mahirap baguhin ang Pilipinas kasi rampant o walang habas ang pagnanakaw. Yan lang eh. Nakita niyo si Tambaloslos. Yung pagnanakaw ngayon sa agricultural smuggling. Yan ang dapat ninyong isipin. Agricultural smuggling, si Lisa, si Bangag, ang pamilya niya ang sangkot. Paulit-ulit natin si Michael Ma in a point.
Ayaw na. Wala ni isang mga kongresista. Si Swansing na yan, nagbidabidahan. Ayan, pinatahimik. Ayaw nilang sabihin sa taong bayan na si Lisa Bangag, silang mga bangag, ay promotor ng smuggling, agricultural dyan sa Bureau of Customs. Sila lahat. Di ba? Kaya nakakalungkot. Kaya sa totoong wala akong gana, sa totoo lang, dito sa susunod na eleksyon na to. Kasi kung si Bangag pa rin ang presidente, mag-elect lang tayo ng mga konti. Na-elect mo si Attorney Vic Rodriguez, na-elect mo sila Lorraine Badoy, na-elect mo kung sinong gusto mo na-elect, Marcoleta. Yan, lumalaban na sa Congress. But kung si Bangag pa rin, kontrolado pa rin nila. The best thing is, pumunta kayo sa kalsada, wakasan yung mga putang inang yan, panagutin lahat ang mga smuggler, panglagutin lahat yung mga bar dyan na nagdadrag ng mga bisita, mga foreigner or mga balikbayan para nakawin yung kanilang mga Rolex watches at kung ano-ano mga gamit nila, personal belongings nila, kasi malakas ang loob ng mga bar dahil may kapit kay Junior. Ganun ba yung sistema na gusto nyo? I-invite kayo ng mga kaibigan, oh, come with me, let's go back, let's visit the Philippines. Tapos hindi, wala kayong kamuang-muang, nag-enjoy lang kayo, or just having fun, tapos biglang may tumusok, may, you know, kaya mag-ingat kayo yung mga anak na yung mga mapalalaki, mapababae, yung may mga nabibili na cover, or presence of mind, mga palangga. Pag umiinom ka sa bar, nakatakip kang ganyan. Pero kasi ako recently, hindi na ako pumupunta sa bar dito. Ang dami mga bar dito sa Hollywood. Mas nag-enjoy ako sa cruising kasi safe doon. Safe doon, lahat ng mga tao, naka-record ang mga pangalan. Then lahat doon, bawat sulok may camera. So ang kamas-malasan mo lang doon, pag nalasing ka, ang risk lang sa cruising, pag nakipagkilala ka sa mga boylet doon, tapos may saltik, tapos pabuhat-buhat ka, parang si Jack and Rose, tapos ilaglag ka doon sa ocean. Di ba? Yun lang yung risk doon. Pero in terms of yung ano ka, nalagyan ka ng mga ano dyan, ng mga pampaborlog, ano yun, I may say 0%, maybe 0, maliit na porsyento, unless kung bangag talaga yung nakasakay doon. Pero sa mga bars dyan sa Pilipinas, wala pong hustisya sa Pilipinas. Kitang-kita nyo kung anong ginawa sa KOJC. How much more na kayo ay pinatulog dyan sa bar na yan sa Taguig o kung saan pa man, sa Makati, saan pa mayroong bar. Tapos nanakawin yung branded mong mga suot. Kasi kasabot ni Bangag o kaibigan ni Bangag ang may-ari ng bar. At yung bar na yan, dyan din nagbabangag yung mga artista na kaibigan ni Sandro. Oh, di ba? What kind of country na meron ang Pilipinas? Kaya huwag kayong masyadong tumutok sa eleksyon. I hate it. Ngayon, abala. Although naintindihan ko naman, kasi kaysa naman hindi kayo lumaban, kaysa naman pabayaan nyo yung mga bangag, okay lang yan. Yung mga nagpa-file ngayon ng mga COC, ayun, wala naman akong against dyan. Kaso lang, dapat inuuna nyo kung paano kayo makipaglaban. Revolutionary government ang solusyon ngayon. Kailangan palitan ang mga putragis na yan, ng mga kawatan. Diyan sa Congress, sa Senado, lahat na lang naka-Rolex, naka-Chanel, kung ano pang mga mamahaling designers. Pera nyo lahat ng bayan, sinisira ang kalsada, tinatanggal OFW, nagpakahirap, nagpakaalila sa ibang bayan, yung 4 na telepono, pasalubong niya siguro yun sa mga anak niya, kapatid niya, tatay niya, ninanakaw lang dyan sa airport. Doong panahon ni Duterte, papalunok ni Duterte lahat sa'yo, pati bala. Walang ganyan. Pag-upo ni Duterte, takot ang mga nasa airport at nasa airlines. Pero ngayon, welcome to the Bangag administration. Wala na pong takot eh. Ang parking ticket, di ba? Bigla na lang itinaas ng bonggang-bongga. Oh my God, Pilipinas kung mahal. Kaluoy man mo. Sabi ni AI Mondiosa, kung magre-rev ka, sino magpupondo? Ako!
Nanalo ko sa loto ng bilyon-bilyon, pupundahan ko kayo. No, you have to speak up. Kailangan yung lumabas sa kalsada. Bala kayo, sinong gusto nyo? Iboto nyo si ganito, si ganyan, si ganon. Then what? What? Mababatanggal ba natin ang bangag? Ano ba problema ngayon? Ano po ba ang problema ngayon sa Pilipinas? Ang problema ngayon ay ang presidente nyong adik, ang presidente nyong mafia, kasabwat ng mga durugista, kasabwat ng mga smuggler, kasabwat ng mga manufacturer, kasabwat ng mga sindikato, kasabwat ng mga makakaliwang grupo, rolled into one. Demonyo. My God. Nakikita ko, habang nakikita ko yung mga COC, yung mga kaibigan natin, sabi ko nga, I understand. Kasi kaysa naman wala kayong gagawin. Pero I feel sad. Pag nakikita ko na yung mga tao na, yung iba, yung mga, yung mga pangalan na paulit-ulit na lang. Do you think? Susolusyonan nila kahirapan? Walang balls yung mga yan. Mga duwag. Kayong mga supporter ni De Lima, kayong mga supporter ng Liberal Party, nabigyan na kayo ng chance para ipaglaban. Pero tignan nyo ang sinuportahan nyo. Kakampi na ng mga bangag. Diba? Massive corruption, sabi ni Trollban. Yes. Widespread, massive, talamak, karumal-dumal na corruption. Yan ang problema. Hindi eleksyon ang solusyon. Ang solusyon, lumabas kayo sa kalsada, mag-speak up kayo dahil kawawa na ang inyong mga anak, baka susunod yun na ang madudukot. Yung mga online gambling, talamak, naging adiktos benedictus ng inyong mga pamilya, nasira na mga buhay ninyo, nag-iprenda ang inyong mga, pati mga gasol, mga kalan ninyo, na ibenta. May mga nagme-message sa akin, nakakalungkot. Dahil sino nakikinabang dyan? Ang gobyernong bangag. O kumusta si Rainier Chu? Okay, isa yan sa mga pasabog natin. Naitawag na ba dyan? Nag-appear ba? Nag-appear ba sa Senate and Congress? Na yan ay may pananagutan dyan sa Pogo na yan. Bakit ang mga kaibigan ni Bangag Jr. hindi napipiga nitong nila Antiveros ng Huwad Committee? Why? Protected ng